Lumalawak ang investigasyon ng pulis sa insidente ng pagkawala ng isang bagong silang na sanggol sa isang ospital sa Quezon City. Tinitiyak daw mabuti ng otoridad na kaso nga ito ng kidnapping at child trafficking. Kasunod ng insidente, mas pinaigting naman ang seguridad ng mga ospital sa ibang mga lugar. May report si Ian Cruz. Ipinatawag na sa Camp Crame ang security guard na naka-duty noong oras sa dinukot si Baby Gabriel na si Cipriano Gorillo. Tinangay raw ang sanggol noong Martes sa madaling araw sa loob mismo ng Santa Teresita General Hospital sa Quezon City. Posibleng masuspinde o makansila ang lisensya ng gwardya sa oras na mapatunayang nagkaroon siya ng kapabayaan. Kinumpirma ni Gorillo na nakita nga niyang nagpakilalang doktora pero wala raw itong kasamang bata nang lumabas sa ospital. Lumabas ba siya? Anong dala niya? Yun lang, sir, yung uniform, sinabit niya dito, at saka yung maliit na bag sa kabilang braso, kaliwang braso, yun lang. Yun din ang pagpasok niya, yun. Wala siyang dalang baby? Wala po, sir. Wala po. Walang dala. Sakaling may dala raw itong sanggol, Jack masis na raw ito ni Gorillo. Kung may inilabas mang baby doon, talagang malalaman mo yun? Ay, ako na magawa. siyempre, sir. Kasi kailangan namin yung clearance eh. Talaga, sir, wala talaga. So kung may babying ilalabas, paano mo gagawin mo? Sisiyasatin mo kung may clearance? Ay, hindi pwede ilabas. Kahanapan ko ng clearance. Siya. So kung napadaan sa'yo yung baby na yun, hindi makakalusot yun? Ay, hindi po. Hindi po, sir. Kasi? Kailangan talaga ang clearance. Kahit doktor pa may dala? Ay, siyempre. Clearance talaga. Patuloy naman nananawagan ng ina ni Baby Gabriel sa umanay dumukot sa kanyang anak. Hindi katakataka ang labis na pangulila at kalungkutang nararamdaman nito dahil unang anak niya si Baby Gabriel, ang babaeng suspect, isang nagpakilalang doktor. Ibalik niyo na lang po sa akin yung anak ko. First baby ko po kasi siya. At sobra po namin siyang hinintay ng pamilya ko. At nung lumabas na po siya, hindi nga po kami nag-a-accept ng any visitor, kahit mga close friends ko po. Kasi gusto po namin talagang moment, kumbaga po parang moment namin to sa anak ko eh. Pero may tinitingnan pang isang anggulo ang QCPD, base raw sa ibinigay na impormasyon ng isang staff ng ospital. We're also checking yung background nung yung sa hospital. We are getting the side of the hospital staff. Kasi reportedly malaki yung bill nung na-incur during sa hospitalization ng bata. And of course, that angle, checkin din natin kung merong part na parang may iniiwasan yung bill na malaki. Pero gate ng ina ni Baby Gabriel, wala siyang tinakasan na pananagutan sa ospital. Prinasas ang PhilHealth dahil PhilHealth member ako. And according to them, for humanitarian reason, according to them, PhilHealth na lang yung process and the rest, hindi nila ako pagbabayarin. Yun ang napag-usapan. So walang issue na may utang ako sa kanila dahil unang-una, hindi ako makakapag-discharge. Isa pa sa mga anggulong tinitingnan ngayon ng pulisya ay ang posibilidad na dinukot ang bata para ibenta. Sa datos ng DSWD, 39 na kaso ng child trafficking ang naitala mula 2009. Karaniwan daw ng mga bagong silang sanggol hanggang 1 taong gulang ang nabibiktima. Ang siste, tinadala raw sa malalayong probinsya ang mga bata at ibinebenta o ipinaampon sa mga mag-asawang di magkaanak. Di lang daw yung dumukot ang may pananagutan sa batas, kundi pati na yung mga umampon, lalo na kung sa ilegal na paraan. Dumaan sa legal na pamamaraan, May mga DSWD kasing involved dyan eh. May mga papeles yan, talagang may papel yan, hindi yan pwede yung mga kaliwaan lang. Matapos ang pinakabagong insidente ng baby snatching sa Maynila, naghigpit na ng seguridad ng Lawag City General Hospital sa Ilocos Norte. Ayon sa pamunuan ng ospital, kailangan ng bawat staff member na lumagda sa logbook tuwing papasok sa trabaho. Dinagdagan na rin ng CCTV cameras sa loob ng ospital. Pabor naman dito ang staff at mga pasyente ng ospital. Ian Cruz, GMA News.